Okay mga kanoisy, next video. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinagbantaan din ng China yung ibang bansa sa Asia na huwag silang magkakamali. Pero nung pumalag yung iba, walang nagawa ang China. Diba? Malinaw yon. Si Pinoy Mystery Channel, solido gumawa ng content to. So, yung mga binubuli daw ng China nung pumalag, walang nagawa yung China. Tapos tayo, pipigilan tayo ng past administration na wag pumalag sa China. Kalokohan. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, of course, syempre, for sure, you know this Pinoy Mystery Channel. Isa lang naman siya sa isang pinakamalupit na YouTuber dito sa bansa, no, about history or mga current events. Basta, ang lupit ng taong to, men. So, panonoorin natin yung video niya. Meron to pamagat na halaka China, wala palang binatbat. Sinubok, hindi umubra. So, viral to, 470,000 views. So, yan yung panonoorin natin. Bago natin simulan, Pinoy Mystery Channel, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganito reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa, baka gawin to ng China. Again, ang title ng video ito, halaka China, wala palang binatbat. Sinubok, hindi umubra. So, actually, hindi na ako nagugulat sa title kasi wala naman talaga, ampaw naman yung China talaga, no? So, again, like, comment, share, subscribe, start. What you got, Pinoy Mystery Channel, Pinoy. West Philippine Sea, sa mga inchik, South China Sea. Ang karagatang inaangkin ng mga komunista, pinag-aawayan ng ilang bansa sa Asia, pinagtatalunan sa exclusive economic zone. Pinagbantaan ng China ang Pilipinas na huwag silang tatablahin sa di umano status quo sa karagatan at pinariingan na sila ang may-ari ng buong WBS. Siyempre, dahari ng pagbabanta, China. Kung hindi raw tayo yuyuko sa kagustuhan ng mga komunista, gigirahin nila ang Pilipinas. Nasaan? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na pinagbantaan din ng China yung ibang bansa sa Asia na huwag silang magkakamali. Pero nung pumalag yung iba, walang nagawa ang China. Diba? Malinaw yon. Si Pinoy Mystery Channel, solido gumawa ng content to. So, yung mga binubuli daw ng China nung pumalag, walang nagawa yung China. Tapos tayo, pipigilan tayo ng past administration na wag pumalag sa China. Kalokohan. Correct? Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Solid eh. Pinoy Mystery Channel, subscribe. West Philippine Sea. What you got, Pinoy Mystery Channel? Mainit ang issue sa loob ng 10-dash line ng mga komunista dahil sa sakop nito ang halos buong South China Sea. Sa madaling sabi, inaangkin ng mga inchik ang buong karagatan sa kaliwa ng Pilipinas. Kaya bawat tawid ng Philippine Coast Guard patungong Ayungin Shoal upang maghatid ng pangangailangan sa nakasadsad na barko ng Sierra Madre, inaharang ito ng Chinese Coast Guard. May layong mga 330 kilometro ang Spratly mula sa Palawan. Maliwanag na sakop ito ng EEZ ng Pilipinas. Kaya sa mata ng batas, ito kasi ang EEZ 200 nautical mile lang eh. Ay ating responsibilidad. Yun. Pero marami sa Pilipinas ang natatakot at kinakabahan dahil kung tututol daw tayo sa kagustuhan ng China, baka raw mabura ang bansa sa mapa. Ito yung Taiwan, wala nga silang nagawa sa Taiwan eh, na sobrang lapit lang sa kanila. Tayo pa kaya na medyo malayo at sinusuportahan tayo ng US, di ba? Ang nakakatakot na sinabi ng mga inchik, buwan ng Marso, ngayong 2024. The Banta Queen. 违反国际法和南海各方行为宣言精神，频繁在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是在危险的道路上越走越远。 Ayon sa nakababahag buntot na pahayag, ang Pilipinas raw ay Wait lang, natawa ko dun sa ayon sa nakakabahag buntot na pahayag. Yung mga pro-China, nababahag buntot talaga nun, men. Malabag sa batas ng Declaration of Parties ng South China Sea. Madalas raw nitong tinatapakan ng soberenya ng China, nanggagalit at gumagawa ng gulo, nagkakalat ng kasinungalingan upang linlangin ang ibang bansa. At ang nakagigimbal na babala ay, ang daang tinatahak raw ng Pilipinas ay mapeligro para sa kanila. Ang nakayayanig na babala ng China ay kumakalat ngayon sa buong Pilipinas. Kaya sabi ng iba na kung paninindigan daw ng mga Pilipino ang katotohanan, baka raw atakihin tayo ng China.
At sinabi pa na kung tatayo ang Pilipinas sa pambubuli ng mga komunista, baka raw bagsakan tayo ng bomba nuklear. Tayo na lang raw ang mauna sa labanan, sabi nila. At yung Diba? So, yan yung argument nila eh. Parati talaga yan, men. matapang raw ay sumugod na sa China. At yung mga gustong manindigan ay sila-sila na lang. Mga pahayag na nakakahina ng loob. Pero may punto naman. Tama. Dahil walang may gustong magkaroon ng digmaan at walang may Tama nga eh, mga pahayag na nakakapanghina ng loob, pero may punto naman. Actually, tama yun, men. Pero sino ba naman yung humaharap sa war na sobrang tapang talaga, men? Like, walang kaba sa dibdib or hindi natatakot. Lahat naman siguro, men. Pero for the sake of their country, their rights or whatsoever, gagawin at gagawin nila yan. Yung mga bayanin natin, ganyan naman yung ginagawa nila dati, di ba? Na nakakatakot yung mga Hapon, nakakatakot yung mga Espanyol, nakakatakot yung mga ano. 'Di ba? Ano talaga sila na hindi kailangan natin tong anuhin kasi kung hindi ngayon baka pagsisisihan natin. 'Di ba? May pakanta-kanta. So manlulupig, di ka pa sisiil sa dagat at bundok, o 'di ba? nais ng gulo. Tama nga naman, dahil ang China ang may pinakamalaking hukbong sandatahang pandagat sa buong mundo. Pero ang tanong ay, gigirahin nga ba tayo ng China kung paninindigan ng Pilipinas ang kanilang karapatan sa West Philippine Sea? Magandang tanong yan. Para yan sa mga takot na takot masyado. Ito yung tanong na kailangang sagutin para maunawaan kung ang kinatatakot ng marami ay may basihan o walang Tama. kabuluhan. Yan. Tignan natin ang ibang bansa sa Asia. Taong 1980s nagkaroon ng ugnayan sa negosyo hinggil sa natagpuang nakaimbak na gas at langis sa isla ng Natuna. Ito yung maliliit na isla ng Raya Islands. Kung i-google mo, makikita na ito ay nasa gitna ng Brunei at Malaysia. Pero nasa loob ng EEZ ng Indonesia. Ibig sabihin, mga Indonesians ang may-ari ng likas na yaman doon. Pero may problema. Nasa loob ito ng 10-dash line ng China. Join me right now to talk more about Inang yan. Nagagawa ng Indonesia at Malaysia tapos, wag kayo dyan, China to men. Pasok yan sa 10-dash line. Grabe, ang hambog ng lakad ni Xi Jinping dito, men. the threat of Communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He's author of The Coming Collapse of China as well as... Kung Natawa ako tututol dun. ang Indonesia sa pangangkin ng China, siguradong gigirahin sila. Pero binalita sa Times of Oman noong 2016 na nag-aayos na ang Indonesia na ligirin at siyasatin ng langis sa Natuna Island. Naku po, baka girahin sila ng mga inchik. At heto na nga, matapos ang ilang taon, buwan ng Disyembre 2021, inulat sa Nikkei Asia na sinabihan ng China ang Indonesia na tumigil sa pag-drill ng langis sa mga isla na nasa South China Sea. Diba? Ito yung sagot, min. Ito yung sa mga sobrang takot, min. Like, nagpapadala sa banta, min, na ampaw na banta. So, tingnan nyo to. Winarningan, China tells Indonesia to stop drilling of South China Sea Island. So, wag nyo akong sabihan kung bakit tinitigil-tigil pa kasi reaction video to, men. Di pwedeng i-play ng tuloy-tuloy yung YouTube dito sa video kapag ikaw ay reactionist because maaari kang ma-violate sa YouTube. So, kung ayaw nyo ng reaction or putol-putol or post-post, panoorin nyo yung original video link ni Pinoy Mystery Channel nandun sa description box below. So, tuloy. Di lang yan, sa ANI News, pinagbantaan pa ng China ang Indonesia dahil dito. Kung sa iba yan, siguradong nabahag na ang buntot nang hina ang tuhod at nanginig sa takot. Pero, hindi ang mga Indonesians dahil umalma sila sa paniniga ng China. Pagpasok ng buwan ng Enero taong 2023, sa kabila ng pagbabanta ng China, pinahayag sa oil price na hinamo ng Indonesia ang China. Indonesia challenged China with $3 billion offshore gas project. Nabaliktad na. Indonesia na yung naghamon sa China. So, tignan natin kung ano yung reaction nila. Nung inaprubahan ng proyekto sa Natuna Island na nagkakalaga ng $3 bilyong. Aray ko po, talagang magwawala ang mga inchik katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Yun. Pero, imbis na yumko ang mga Indonesians, sinabi sa Reuters na nagpadala ng barko pandigma ang Indonesia para manmanan yung mga barko ng China na umaligid sa kanilang Natuna Islands. Sabi ng pinuno ng Indo Navy na walang ginagawang nakakasuspecha ang mga barko ng inchik, pero kailangan manmanan raw dahil ang teritoryo ay bahagi ng kanilang EEZ. Umalma ang Indonesia. Pero wala namang giyerang naganap. Biruin nyo yun, guys. Billions, ha? Billions yung usapan dun. Pero nung tumindig ang Indonesia, walang gulong nangyari, di ba? Tapos ang gusto ng mga pro-China dito sa atin,
magpadala ng takot. Kakasar eh. Iba daw ang usapan yun kasi malapit yun. Malapit nga yung Taiwan, wala nga silang nagawa eh. Kailangan bang matakot sa banta ng China? Iyon. Ang daming naka-uniforming mga officer ba yun, pero mga ing-ing naman. Bukod sa Indonesia, ang Vietnam din ay hinaras ng mga kapatid nila ang komunista. Ito, Nang nagsimula Vietnam. ang kinin ng China ang mga isla sa Spratly at tayuan ito ng mga base, hindi nagatubiling gumaya ang mga Vietnamese. Kahit na ang mga isla sa teritoryo ay nasa loob din ng EEZ ng Pilipinas at Malaysia. Taong 2015, inulat sa Reuters na nakita ng satellite na nagsimula na ang reclamation ng Vietnam sa West London Reef. Ito yung maliit na coral reef na nasa pinakaibaba ng Spratly Island na malapit sa Vietnam. Binubungkal nila ang lupa sa ilalim upang gawing isla. Pero teka lang, hindi ba't inaangkin din ito ng mga Inchik? Siyempre, mas mabuti na tumigil sila dahil kung hindi, gegerahin sila ng China katulad ng banta sa Pilipinas. Yung video ito pala ni Pinoy Mystery Channel, men, laking ano pala to, sampal sa mga pro-China, no? Nung natunugan ng China ang ginagawa ng Vietnam, nung sumunod na taon, 2016, binalita sa Economic Times na binalaan ng China ang Vietnam sa paggawa nila ng isla sa South China Sea. Siyempre, kung sa iba yan, nabahag na ang buntot. Kung hindi sila yuyuko sa gusto ng China, siguradong Presidente, senador, or kung ano pa man, wala na, nabahag na buntot dito sa Pilipinas, men. Dahil, handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Ganon-ganon sila eh, nagpapanik sila eh. Ako. bagsakan sila ng bomba nuklear. Kaya inaasahan ng marami na matatakot ang Vietnam. Pero noong Nobyembre taong 2022, sinabi sa ABC News na pinursigi pa lalo ng Vietnam ang karagdagang pagpapalaki ng outpost nito sa Pearson Reef at Sandy Cay sa Spratly. Grabe. Ano kamo? Hindi yumuko ang mga Vietnamese sa babala ng China? Ano sila, hilo? Siguradong atakin sila ng mga Inchik. Heto na, at pasugod na siguro ang mga komunista. Marami ang naghihintay ng isang malaking digmaan sa pagitan ng China at Vietnam. Iyon. Noong Hulyo taong 2023, sabi ng Manila Times, na nagpagawa pa ng mas maraming gusali ang Vietnam sa Grabe. Loko tong Vietnam ah. Vietnam builds more facilities in Spratlys. Vietnam is aggressively building permanent structures in the contested West Philippine Sea based on documented obtained by Manila Times titled Planning of Construction Projects and Pearson Reef Region. So, di ba? Ganyan tumayo ang Vietnam. Spratly Islands. Teka. Time out. Hindi ba't ang sabi kapag tumutol sa kagustuhan ng China, gegerahin sila ng pinakamalaking navy sa buong mundo? Ano nangyari? Taong 2024 na at walang bombang bumagsak sa Vietnam. Biruin mo, hindi lamang tumutol ang Vietnamese sa kagustuhan ng mga Chinese. Nagtayo Walang pa. pakundangang nagpatuloy ito sa kanilang paggawa. Malaking dago sa China. Inangkin yung isla ng mga Inchik sa Spratly. Pero walang nagawa ang mga komunista. Oh, ngayon paliwanag yan, guys. Shish. Taong 2017, nang nabigyan ng kontrata ang kumpanyang Seadrill sa Malaysia para magukay sa South China Sea at sumipsip ng langis. Ito na naman, isa na namang bansa sa Asia na papasok sa South China Sea na pagmamayari daw ng mga Inchik. Siguradong hindi ito papayagan. At kung hindi yuyuko ang Malaysia, walang kaduda-dudang gegerahin sila ng China katulad ng banta sa Pilipinas. Kung hindi Grabe. bagsakan ng bomba nuklear, sila ay atakihin ng pinakamalaking navy, kawawang Malaysia. Ang balita ng Energy Voice noong taong 2020, 4 na buwang hinaras ng Beijing ang Petronas at Shell ng Malaysia sa South China Grabe. Sea. Heto na siguro ang banta ng China na gegerahin ng Malaysia. Kung sa iba ito naganap, siguradong tiklop ang buntot, nanghina ang tuhod at nangatog sa takot. Pero Feel ko ang pinapatamaan ni Pinoy Mystery Channel dito, itong Pilipinas, men. I don't know if ano siya, nang-ano ba siya na i-motivate yung mga Pilipino natin na takot or pinapatamaan niya yung mga sobrang natatakot na mga Pilipino dito sa China. No? Kasi sabi niya, kung iba pa to, malamang nangatog na ang tuhod, nabahag na ang buntot. So, sino lang naman yung nangatog ang tuhod, nabahag ang buntot dito? Pilipinas lang naman, di ba? Pwera na lang kay Mr. PBBM kasi nandigan talaga siya, men. Grabe yung binitawan ng PBBM, kahit 1 pulgada, hindi namin ibibigay. So, yan, sino nag-react?
kapwa Pilipino. Bakit ba nung time na sinabi ng Indonesia, Malaysia at ng ano yung isa? Na mental block ako. Bakit ba nung time na yon kinontra ba sila ng todo ng pamahalaan nila mismo? Hindi. Nakisabay siguro sila sa hindi ko rin sure ano. Pero I don't think so na grabe din yung pang-aano nila na wag naman ganyan. Yung presidente natin masyadong matapang sa China. Di natin kaya yung China. For sure, grabe yung suporta ng mga tao nila doon. Kaya mas lalong na ano ba yung bansa nila like yung Indonesia, mas lalo silang namotiba na okay, pagpatuloy natin to, rights natin to eh. 'Di ba? Pero sa Pilipinas wala eh. Presidente, senador, mga basta sobrang dami na nagdi-disagreement. Grabe, tuloy. Hindi ang Malaysia. Dahil makalipas ang ilang taon, 2023, sa daming beses na hinarang ng mga Inchik ang mga barko ng Malaysia, ito ang sinabi sa Reuters na Vietnam pala poprotektahan yun. ng Malaysia ang kanilang karapatan sa South China Sea. Pahayag na ikinagalit ng China. Siguradong gegerahin na sila. Malamang ay natakot na ang mga Malaysian. Iyan ang akala nila. Dahil sinabi sa Al Jazeera na ang sagot ng ministro ng Malaysia sa panghaharang ng China ay pag-aari raw ng Malaysia ang teritoryo, kaya magpapatuloy ang Petronas sa paghalughog ng langis. Boom. Boom! Walang nagawa ang mga Inchik. Boom. Anong aral ang mapupulot dito? Ang pagkalat ng mga nakakatakot na pahayag ng China sa Pilipinas ay nagpatiklop sa buntot ng marami. Baka raw girahin Kaya nga eh, yan yung pinapakalat ng Chinese men. Kaya kita nyo, may mga napabalita tayo dito na naglalagay ng mga Chinese spies dito or yun nga, may mga balita-balita na may mga kapwa Pilipino tayo na binabayaran ng mga Chinese para anuhin ba, guluhin yung ano natin dito. Bali, Pilipino, kapwa Pilipino yung kukontra. Kita nyo naman yung may nagwelga dun sa ibahada na mga Pilipino na layas China, layas China. Tapos sa kabilang panig, meron din nagwelga na no to US, no to Japan. So, alangan naman sabihin yung pro-Pilipino din yun. Malamang obviously pro-China yun. Malay natin kung binayaran talaga sila. Pero yun nga, ang tingin ng mga netizens dyan, high possibility, nabayaran talaga sila. Nagpadala sa takot eh. Tuloy. tayo kung papalag. Kung ganun, bakit hindi nila inatake ang Indonesia nung umalma ito sa Natuna Islands? Bakit hindi binagsakan ng bomba nuklear ang Vietnam nung kinuha nito yung isla sa Spratly? Malaysia. At bakit hindi nabura sa mapa ang Malaysia nung hindi ito yumko sa kagustuhan ng mga komunista? Patunay na nananakot lang ang China at hindi lahat sa Pilipinas ay magpapabulas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Grabe, kinalabutan ako sa ano dito ni Mr. PMC, man. I think tapos na. So, ayun, tapos na. Pinoy Mystery Channel, guys. Support nyo yan. Original video link in the description box below. Di kayo magsisisi kapag isa-subscribe nyo yung taong tumin. Sobrang aangas, lulupit ng mga content niya. Like, every time talaga na pinapanood ko itong si Mr. Pinoy Mystery Channel. Kinikilabutan ako, ang sarap niyang pakinggan eh. Parang mas masarap pa siyang pakinggan sa mga nagdodokumentaryo na mga big documentary na mga outlet, di ba? Mas solid kasi siyang the way mag-deliver at gumawa ng video. So, Pinoy Mystery Channel, subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino AC. So, rinig nyo naman yun, guys. Ito na yung, I think ito na yung sagot sa mga pro-China ba or sobrang natatakot sa China. Ito yun, sagot na to. 3 bansa ha. Indonesia, Vietnam, at saka Malaysia. For sure, sasabihin ng iba dyan na sobrang natatakot. Ibahin nyo yung mga time na yun. Kasi di natin alam kung ano yung gagawin sa China. Kaya nga, yung China, hindi nyo ba napaghahalataan na since nakita niya na, loko talaga tong Pilipinas. Kumampi sa US at sa Japan. So ngayon, naglalagay na ng mga missile doon sa, anong ginawa ng China? Bira sila ng bira na, US, Philippines, stop that. And remember guys, hindi lang yan yung first time na nag-request ang China ng stop that, mga pagbabanta or whatsoever. Indonesia, Malaysia, at saka Vietnam. Puro pagbabanta. Doon ako natawa sa kasi
Gumawa siya ng mga facilities doon. Tapos, sinita, gumawa pa rin, pinagpatuloy. So, yung China parang, loko tong taong to, hindi natatakot. Kaya tayo dito, di ba kayo nagdududa guys, na simula nung yung natin dito, ang US dito, di ba kayo nagtataka, bakit meron tayong mga kapwa Pilipino dito na pinapaalis yung Amerika? Nagwewelga, paalisin yung Amerika. Di ba kayo nagdududa? Ano yun? Kinalimutan lang nila yung ginawa ng China na panghaharas sa atin dyan sa West Philippine Sea. Ganun-ganun lang. Kung talagang Pilipino kami, ganun-ganun lang, yung bansa na may posibilidad na tutulong sa'yo, hindi mo aanuhin. Bali, kakalimutan mo na lang yung ginawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Diba? Yan lang naman men. Hindi talaga interesado ang China sa war, men. Like, kita nyo naman, 3 bansa na, even Taiwan, hindi nila magalaw, diba? So, yun lang naman, ewan ko kung basta for sure, may magagalit na naman dito, may mga masasaktan ng puso dito kasi grabe si Mr. Pinoy Mystery Channel, pinatamaan talaga So yun, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below, tapos yun, pag-usapan na yan sa comment section. Comment nyo yung mga opinion nyo guys, tapos ano yung masasabi nyo doon sa China na hari ng pagbabanta? Comment down below. Grabe, no? Naubos yung believe ko doon sa Vietnam, Malaysia, at saka sa Indonesia, grabe ang titikas nila. Tapos tayo dito, mga kapwa Pilipino pa mismo yung nananakot sa atin. Like, dang, tinakot na nga tayo ng China, tatakutin pa tayo ng kapwa Pilipino. Ano na namang kalokohan yan, di ba? So, yun lang naman. Again, Filipino Pinoy Mystery Channel. Like, comment, share, subscribe.